Yexel Sebastian inireklamo sa DOJ ng ilan sa mga natangayan umano ng pera abot 50 billion pesos. Nako, gagawan po natin ngayon itong reaction video. Mainit-init pa po ito. Kung naalala niyo po itong si Yexel Sebastian po ay nasangkot nga po dito sa scam, no? Scam na to at nagtago itong si Yexel sa Japan. Pakinggan po natin to para malaman po natin yung update sa kaso na to. Sinampahan na po ng reklamo sa Justice Department ang vlogger at negosyanteng si Yexel Sebastian. Kasunod yan ang Yari ka, boy. sumbong ng mga nabiktima umano niya sa isang junket investment scam. Nakatutok si John Consulta. Bit-bit ang kanilang mga dokumento. Sinampahan na ng reklamo ng 30 biktima umano at ng National Bureau of Investigation si Yexel Sebastian sa Department of Justice. Para yan sa paglabag umano sa Syndicated Estafa at Securities and Regulation Code. Grabe, no? Grabe yung mga dokumento nila, no? Isang bultong ganon, grabing kopya. Sobrang dami ng ng naloko allegedly, no? Ito ni Yexel Sebastian, no? Pakinggan pa natin. At ng National Bureau of Investigation si Yexel Sebastian sa Department of Justice. Para yan sa paglabag umano sa Syndicated Estafa at Securities and Regulation Code. Grabe, no? Milyong-milyong piso raw kasi ang natangay ng online personality sa kanila noong 2023 sa isang junket investment scam. Ang chef sa barko na si Mike nag-invest umano ng 700,000 piso. Matapos siyang pakitaan ni Sebastian ng limpak-limpak na pera. Grabe, no? Yun yung mga ng mga scammer talaga, pakikitaan ka ng mga pera, pakikitaan ka ng mga gagandang sasakyan, no? Tandaan niyo po mga kababayan, no? Too good to be true po pag ganyan. Huwag po tayong basta papaloko, no? Kasi pinaghirapan po natin ang mga pera natin, no? Diretso natin. 1,000 piso. Matapos siyang pakitaan ni Sebastian ng limpak-limpak na pera, mga bagong biling sasakyan at buwan ng 5% kita. Nang magkaroon na raw ng problema sa investment, sinubukan pa raw silang papirmahin ni Sebastian sa isang bagong kontrata, pero di sila pumayag. Grabe, no? Buwan ng 5% nakita. Kalokohan talaga yun, no? Di ba kung tutuusin talagang hindi makatotohanan, no? At buti na lang nga, hindi nga sila pupirma sa panibagong kontrata. Kasi nga, that's too good to be true. Nako, kawawa po, lalo-lalo na po yung mga OFW natin kababayan na naluloko sa ganito. Tandaan nyo po, no, there's no such thing as easy money. Lahat po yan, pinaghihirapan po yan. Diba? Wag po tayong maniniwala sa easy money. Tandaan nyo yan. Naku, kawawa, no? Kawawa talaga yung mga kababayan natin na naloko nito ni Yexel. Allegedly, ha, na natangayan talaga sila ng pera. At eto na nga, talagang hindi pa naibabalik sa kanila yung mga perang nakuha sa kanila dahil nagtatago na nga itong si Yexel at yung kanyang asawa. Kikitain do sa 700,000 which is 35,000 nga pong kikitain ko po which is monthly for the whole year. Grabe. Bisa kontrata po, tapos nga po after the contract nga po ibabalik po nila yung 700,000. Ano po yung guaranteed na maisusoli at maibabalik yung pera namin, which is ang sabi niya sa amin, yung mga ari-arian na pinapakita niya sa amin, ibebenta daw po nila yung mga ibang toys nila hanggang mabuo yung pera, parang paunti-unti, pero nangyari nga po is nagtago po sila. Di ba? Isipin nyo yun, no? Talagang bulaklak ng dila lang yung puhunan, no? Tapos, ito rin si Yexel, sinayang niya rin yung niya, sikat na si Yexel, Tapos, syempre, dati pa tong Street Boys, di ba? Nadungisan din yung ng Street Boys. Kung sabagay, wala namang kinalaman yun. Pero, di ba doon siya nanggaling, di ba? Sayang talaga, sayang. At isipin nyo, no? Ito na nga, nagtatago si Yexel at ito patong-patong na kaso na. Tapos ka na, kaibigan. Tapos ka na talaga. Nako, kahit anong tago mo, talagang hahanapin ka na niyan kasi nga hindi biro, abot 50 billion pesos. 'Di ba? Hindi large scale estafa to, 'di ba? Talagang hahanapin ka na niyan kahit nasaan ka man. Bukod sa walang secondary permit, sa Securities and Exchange Commission o SEC, Yun lang. pinapirma ang mga investor ng loan agreement para palabasing utang at hindi investment ang kanilang perang ibinigay sa grupo. Pero Grabe. ayon sa NBI, hindi ito magagamit ni Sebastian para makaiwas sa criminal liability. Grabe na isipin niyo, hindi pala sa SEC, no, sa SEC. Talagang illegal. Nako, yari talaga, no? Yari. NBI, hindi ito magagamit ni Sebastian para makaiwas sa criminal liability.
we are being sustained by the definition of securities under the revised Securities Regulations Code na ang any evidence of indebtedness is also a form of security or evidence of security. So dahil dito maliwanag na may nakomit talaga na syndicated estafa, hindi kunwari investment ang tinanggap, kundi gumawa ng pagkakautang ang kumpanya sa mga tao na kanilang nabiktima. Sa dami Syndicated estafa. Nako, malaking ano yan, malaking kaso yan. Talagang swak na swak ka sa banga dyan. Ay nako, Yexel, saka yung asawa niya. Ano, nakalimutan pa ng asawa niya eh. Diba? Talagang wala ka lang lusot dito kasi talagang kinasuhan ka na talaga. Diba? 50 billion. Syndicated estafa. Nako, yari. Kakautang ang kumpanya sa mga tao na kanilang nabiktima. Sa dami ng complainant, hinati ng NBI sa 3 batch apagasampa ng kaso. Kung isasama ang ibang batch, aabot daw sa 50 bilyong piso ang natangay sa mga biktima. Yari. Na bukod sa mga OFW at empleyado, ay meron ding mga politiko, celebrities at negosyante. Yun na nga, no, may politiko na, may celebrity pa, at negosyante. Diba? Lalo nun sa mga politiko, yayariin ka talaga. Ito na nga, Excel, no? Flex ka pa ng perang ganyan, ha? Wala talaga, hindi talaga magtatagumpay ang kasamaan, no? Tandaan nyo yan. Wag kayong manlamang ng kapwa. Nako, paghirapan nyo po yung pera. Nako, too good to be true. Pag alam nyo mabilis yung ino-offer sa inyong ng pera, bogus yan, scam yan. Wala pong ganun kabilis kumita ng pera. Pinaghihirapan po yan. Hahabulin daw siya at ang mga kasama kahit nasa ibang bansa. Ang amounts na involved dito from the last time we Yari. had a computation, umaabot na yata ng 50 billion pesos. We will be utilizing that process of the law para maaresto sila. We will also be filing a potential case of violation of the Anti-Money Laundering Act. Yun na. Paalala ng NBI, One red flag is that if the return of investment o ang interest na ino-offer is talagang napakataas. In this case, 5 to 10%. Pag nakita na nila yan, ibig sabihin, umiwas na sila. Tama. Yun yung sinasabi ko kanina pa, di ba? Ganun eh. Isipin nyo ha, 5% to 10% monthly. Saan ka makakahanap nun? Di ba? Too good to be true talaga. Di ba? Yung mga kababayan natin, no, mag-isip kayo, wala pong easy money. Huwag po kayong maniniwala sa bulaklak ng dila ng mga yan. Sa mga pinapakitang pera-perang bunto, sa mga magagarang sasakyan. Kadalasan pa dyan, puro nakakurbata pa, no, nakasuit pa eh. Di ba? Huwag kayong maniniwala. Kasi yung mga pinaghihirapan nating pera, nako, tapos mapupunta lang sa kanila, walang kahirap-hirap, nako. Kawawa ang pamilya natin sa ganyan, no? Sa ganyan mga tao. Kaya magsilbing aral po to, no? At babala sa ating mga kapwa OFW, sa lahat po ng kababayan natin na nag-i-invest, no? Maging ano po kayo, maging critical thinker po kayo, no? Wag po kayo basta-basta talaga mag-aano sa mga ganito, magjo-join sa mga ganito, mga manloloko. sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Excel Sebastian. Pero sa mga post ni Excel Sebastian, sinabi nito na biktima lang din daw siya dahil nag-invest din lang siya tulad ng mga complainant. Aro Diyos ko, ngayon. Biktima rin daw siya dahil nag-invest lang din daw siya. Ay nako, Excel. Ba't ka nagtatago? Di ba? Yun lang. Di ba? Ibig sabihin nun, guilty ka kasi nagtatago ka. Para sa GMA Integrated News, John Grabe, no? Consulta, nakatutok, 24 oras. Ayun na nga, no, ating napanood to. Grabe, no? Ang daming naloko. Isipin nyo, yung syndicated estafa. Napakalaking kaso po nito. At umabot po sa 50 no? 50 billion pesos. 'Di ba? Grabe. OFW, negosyante, politiko at artista ang mga naloko nito ni Yexel Sebastian. At siya ay nagtatago sa Japan. Baka nga wala na nga to sa Japan, di natin alam, no? Kaya ito talagang talagang hahabulin ng talaga siya kasi syndicated estafa to. Talagang kahit saang bansa pa siya magpunta, wala siyang lusot dito. Maraming salamat po sa inyo lahat. Kung nagustuhan niyo po ang ating reaction video, please subscribe. Kung hindi niyo naman nagustuhan, okay lang po, no? Huwag niyo po kayo mag-subscribe kung ayaw niyo po. Wala pong pilitan to. Maraming pong salamat till my next reaction video. God bless and peace out. Bye.